sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay kung may plano ang Diyos, may plano din ang kaawan. At mayroon tayong concept na sons of God. Ang sabi po dito, in Scripture, Son of God often refers to angels, highlighting their role as created being who serve God. Unlike Christ, the eternal Son, they are creature under divine authority. It is possible that the fallen angels were once called Son of God, as they originally belonged to God's heavenly host. Their rebellion transformed them from ministering spirit into enemies of God, contrasting their former glory with their present ruin. At may kita natin ito sa Job chapter 1 verse 1 to 6. Ang sabi po dito, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along among them. Sa Tagalog po, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. At mayroon tayong i-share ngayon sa mga natutunan ko sa naging topic natin ngayon. Simulan po natin sa first teaching. First teaching, Son of God or angels who serve God. So, yung mga anak pala ng Diyos ay yung mga anghel na kung saan pinagsisilbihan ang ating Panginoon. Sa second teaching natin, some angels abandon their position. So, may pa palang angels na inabando na yung mga posisyon nila sa langit. At yun naman sa ating third teaching, Satan is the leader of angelic rebels. So, si Satan pala, isa sa mga leader na kung saan yung mga angel na nagrebelde sa ating Panginoon o yung mga tumalikod sa ating Panginoon. Yan naman sa first, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, treasure our privileged position in Christ. So, kailangan pala natin i-treasure at bigyang halaga yung position natin bilang isang anak ng Diyos. Yan naman sa second application, test every spirit wherever they are from God. So, kailangan mo palang i-test yung mga spirit na kung saan galing kay Christ. Kasi, pag sinubok mo yung mga spirito na galing sa Panginoon, hindi sila susuko dahil galing sila sa Diyos. At yun naman sa ating third application, triumphant over devil's humanness through Christ. So, kailangan natin labanan yung mga kampon, mga kadiliman sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siyempre, kapag nilabanan natin sila na kasama natin yung Diyos, alam natin mananalo at mananalo tayo. At yun naman sa ating discussion, how do you practically test every spirit if they are from God? So, ako ma-play ko or may siguro ma-test ko po spirito na galing kay God na itetest ko sila kung ano yung mga kaalaman nila sa Bible. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.